Christ the King. Bigyan natin mahal na Panginoon isang malakas na palakpak. So mga kapatid, usually sa kapistahan ng Kristong Hari, that is the last Sunday in the calendar of the church. And everything that we heard today, until today, every Sunday, itong taon na ito, this is the climax. Dahil sa ating pagsisimba, ating makinig sa mga banal na salita, lalo na ang itong taon na ito, Ebanghelyo ayon kay San Mateo, nandito tayong lahat. Hindi lang po papuri sa Panginoon to confess that siya ang ating hari. Amen? Amen? Palapakan natin ulit sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, itong kapistahan na ito ay it is to acknowledge, ibig sabihin na ang pagkilala na sa paghahari ni Kristo, to acknowledge the kingship of Christ over us. Minsan siguro pansin ninyo ang mga bahay, nakita ninyo itong ilagay ng frame na Christ is the King of our home. Meron na ako isang house blessing, then pumunta ako doon, then pumasok ako doon sa sala, may isang frame na ilagay doon, Christ is the King of our home. Sabi ko kay si Kuya, maganda, Christ is the King of your home. Then sinabi niya, o nga, Christ is the King, asawa ko ang Queen. Kahit Kristo ang hari, sinabi ni Kuya, ang misis ko ang reyna dito sa tahanan. Anyhow, mga kapatid, it is okay, as long as Christ is the King. Amen? So mga kapatid, tingnan ninyo, we are celebrating itong kapistahan. We are honoring Him in our life as our King. Ano ba ibig sabihin? Ano ibig sabihin that we are honoring Christ as our King? Sabihin ng Panginoon, upang meaningful na itong celebration na ito. Sabihin ng Panginoon, then you practice my values. So, sa buhay natin mga kapatid, at sumunod natin, adhering to His values. What are the values that we can see? Lalo na itong readings na narinig po natin. Narinig natin mga kapatid, dati Mateo 25, dati last Testament scene, Ang Panginoon, mga tao na nag-ati-ati, kanan at kaliwa, Ganon din narinig natin sa unang pagbasa kay si Propeta Ezekiel Ano ba? Just two simple points sa mga kapatid. Una mga kapatid, sabihin ng Panginoon, practice my compassion. Habag ng Diyos. Kanino? Lahat ng mga tao. Kay sino tao sa harapan natin, that we practice that compassion of the Lord. Jesus was compassionate to all, di ba Hindi lang kalagi niya, hindi lang kagrupo niya, hindi lang mga tao nandyan sa Nazareth, kahit sino. Ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga bingi, ang mga pipi, ang mga ketongin, ang mga bata, pati mga patay. Jesus was compassionate to all, pati, even to the dead. That is why He raised that Lazarus, That is why talagang sobra siyang habag, anak ni itong biyuda na taga-Nain, patay, buhay na ulit. Ganun din nangyari sa anak ni Jairo, So mga kapatid, that is why nanggulat itong mga tao,
nandyan sa kanan. Kailan kami nakita na gutom na kayo, nahuhaw kayo, dayuhan kayo, walang damit, nandyan sa bilangguan, sakit, kailan? Anong sinabi po niya mga kapatid? Sinabi niya, nang gawin ninyong ito, sa pinakahamak sa kapatid kong ito, sa akin ninyong ginawa. So every time that we do some good to others, mga kapatid, we are doing it to the Lord. Siguro, narinig ninyo itong kwento tungkol kay si Martin, no? Ito Martin, Saint Martin, no? He was from isang southern France, isang bayan na pangalan Tours, sa pasakop ng probinsya ng Gaul. Noong panahon na, no? May giyera, yung sundalo siya. Pagkatapos ng gabi, pagkatapos ng giyera, uwi siya sa kampo nila. Then habang naglakad siya, malamig, no? Winter season, lamig-lamig. Meron siya isang blanket. Then talagang ganun-ganun siya, lakad. Then may isang pulubi. Sinabi niyang limos-limos po. Tingnan si Martin sa bulsa niya kung may pera sa lapi o ano. Sinabi ni Martin sa pulubi, sorry, wala akong pera. Itong pulubi talaga, he was really shivering. Wala siyang damit, just simple nga. He was shivering. Then, tanong ni Martin, awang-awa si Martin sa pulubi. Sinabi niya, sige, hati natin itong blanketa ko. Kinuha ni Martin ang espada niya, naghati, binigay niya itong blanketa na hati, suot si Martin. Pumunta na siya sa kampo. Itong blanketa niya talaga marami mga butas-butas. That night, mga kapatid, when Martin was sleeping, Martin had a dream. The Lord in heaven, sitting on the throne, surrounded by His angels. The angels were looking at the blanket that the Lord was wearing. Tanong ng mga anghel sa kanya, saan mong kinuha itong punit-punit na blanketa? Sinabi ng Panginoon, ang kaibigan ko Martin, binigay niya sa akin. My friend Martin gave it to me. Tingnan niyo mga kapatid, ang maliit na bagay na gagawa tayo sa ating mga kapwa, mahalaga pala sa Panginoon. Ngayon, sabihin ng Panginoon sa atin, practice my compassion for all. Amen? Pangalawa, mga kapatid, we practice the values of guiding and guarding, paggabay at pagbabantay. Paggabay, pagbabantay. Narinig pa natin unang pagbasa, mga kapatid. Propeta Ezekiel, sinabi niya tungkol sa itong that is shepherd king. Marami mga nalito na mga tupa. Alaga ko sila, sinabi. I will guide them and guard them, sinabi. Dapat tayo rin, mga kapatid, magpaggabay tayo, magbabantay tayo. Ang mga tupa tayo na, We have to guide one another and guard one another. Bakit ba ang dami mga tukso sa mundong ito? Marami mga king, Smoking. Isang king yan, Drinking. Di ba, Mga brothers, Joke lang. Tingnan niyo, mga kapatid, that is why dapat tayo maging paggabay
at pagbabantay katulad ng itong mahal na hari. Amen? Amen? Amen. Bakit mga kapatid? Upang marinig tayo, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. So mga kapatid, habang nandito tayo, itong banal na pagdiriwag na ito, we continue pray. Sana Lord, tulungan mo kami. Sana'y sa buhay namin, the values that we see in you. Your compassion for all. At your guiding and guarding ang mga tao. Amen? Amen? Doon sa isang bahay, si Kuya, umaga, nagbasa siya sa dyaryo. Nandiyan sa kusina si ate. Then narinig ni Kuya, parang sigaw si ate, asawa niya, sa anak nila na binata, nag-aral sa kolehiyo. Sigaw niya sigaw. Tapos itong bata, pupunta siya sa kwarto niya. Then he was walking in front of his dad. Then tanungin ng papa niya, oh, ang sigaw si mama mo. Bakit? Then sinabi nitong lalaki, sinabi niya, sinabi ni mama, I make her feel young daw. I make her feel young. Narinig ni ate, tagbo si ate, sinabi niya, ano? You make me feel young? Ang sinabi ko, inaalis mo 10 taon sa edad ko dahil sa ugali mo, sinabi. Tingnan niyo mga kapatid, ang isip ng bata, he is making his mom feel young. Pero ang totoo, dagdag pa siya ang tension sa buhay ni nanay. Mga kapatid, sabihin ng Panginoon, in spite of everything, be compassionate. And at the same time, guide and guard all. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.